Hello! Meron tayong isang napaka-espesyal na kwento ngayon. Ito ang kwento ni Isaac at Rebecca. Isang salaysay tungkol sa tiwala, kabaitan, at isang super importanteng misyon. Okay, game na. Simulan na natin. Alam nyo, nagsimula ang lahat ng ito sa isang pangako. Pero, hindi to basta-bastang pangako Ito'y isang pangako na babago sa future ng isang buong bansa. At sa gitna ng lahat ng to, isang pamilya na may pambihirang tiwala sa Diyos. At syempre, kapag may malaking pangako, may kasama yang isang pambihirang paglalakbay, isang misyon na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya at isang napakatalinong plano. Halika't samahan natin sila sa kanilang adventure. Okay, so unahin natin ang isang ama na sobrang magpamahal, si Abraham. Matanda na siya at may isa pa siyang huling-huling misyon na kailangan niyang gawin para sa kanyang nag-iisang anak, si Isaac. Eto ngayon ang problema ni Abraham. Medyo worried siya na kung si Isaac ay mag-asawa ng taga-Canaan, yung lugar kung saan sila nakatira, baka mailayo siya sa Diyos. Kasi iba yung sinasamba ng mga tao doon. Ang gusto niya, isang asawa na tutulong kay Isaac na manatiling malapit sa Diyos. So anong ginawa niya? Pinili niya yung lingkod niya na pinagkakatiwalaan niya ng sobra-sobra para sa isang napaka-importanting misyon. Ang utos, maglakbay ka sa malayong lupaing ng Mesopotamia at doon ka maghanap ng mapapangasawa ni Isaac mula mismo sa mga kamag-anak natin. Ang layo nun! Bago umalis yung lingkod, binigyan siya ni Abraham ng mga salitang ito. Isang assurance, di ba? Parang sinasabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-isa. May anghel ng Diyos na gagabay sa'yo. Ganyan kalaki yung tiwala ni Abraham na magtatagumpay ang misyon. Ngayon, lipat naman tayo doon sa lingkod. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, nakarating na siya sa syudad. Pero, paano niya mahahanap yung tamang babae sa isang lugar na hindi niya kilala? Well, dito na papasok yung kanyang matalinong plano. Ang setting natin, isang balon sa lobas ng syudad kasi nung mga panahong yun, dyan talaga nagpupunta yung mga kababaihan para kumuha ng tubig. Alam ng lingkod, ito ang perfect spot para maghintay. At ito yung plano niya na ginawa niyang panalangin. Hindi siya basta humingi ng sign. Humingi siya ng sign ng pambihirang kabaitan. Isipin niyo to, hindi lang pagpainom sa isang estranghero, kundi pati sa 10 uhaw na kamelyo. Grabe, ang daming trabaho nun. So ayun na nga, naghintay ang lingkod at dito na magsisimula yung pinaka-exciting na part. Masasagot kaya yung panalangin niya? Sino kaya ang unang darating sa balon? Nakakakaba, di ba? At ang bilis ng sagot! Bago pa man matapos manalangin yung lingkod, may dumating na. Isang dalaga, ang pangalan niya ay Rebecca. At sa kilos pa lang niya, mukha na siyang magalang at mabait. Lumapit yung lingkod at humingi ng kaunting tubig. At ang sagot ni Rebecca, wow! Eksakto sa ipinagdasal ng lingkod. Hindi lang siya pinainom, kusa pa siyang nag-alok na paiinumin din niya yung 10 kamelyo. Grabe, yun ang kabaitan. At iyon na! Boom! Ito na yung aha moment. Alam na ng lingkod na nakita na niya ang babaeng pinili ng Diyos. Yung panalangin niya, sinagot ng todo-todo. Teka, may isa pang sorpresa. Bukod sa napakabait at masipag ni Rebecca, lumabas na siya pala ay anak ng pamangkin mismo ni Abraham. Hindi lang siya pumasa sa pagsubok, kamag-anak pa pala. Talagang perfect ang plano ng Diyos. So, agad-agad pumunta ang lingkod sa bahay ni Rebecca. Doon, kinuwento niya ang lahat sa pamilya. Yung misyon galing kay Abraham, yung panalangin niya sa balon, at kung paano ito sinagot sa isang napaka-amazing na paraan. Walang duda yung pamilya niya. Agad nilang naintindihan na hindi to coincidence. Sabi pa nila, ang bagay na ito ay nagmula sa Panginoon. Para sa kanila, malinaw na kalooban ito ng Diyos. Ngunit kahit okay na ang pamilya, may isa pang huling tanong. Ang desisyon, nasa kamay pa rin ni Rebecca. Iiwan niya ang lahat para sa isang pangako. Ano kaya ang isasagot niya? At ang kanyang sagot? Simple lang, pero punong-puno ng tapang at pananampalataya. Sasama ako. Sa dalawang salitang yan, ipinakita niya ang buong-buo niyang tiwala sa plano ng Diyos para sa buhay niya. Kaya naman, masayang-masaya yung lingkod sa kanilang paglalakbay pabalik. Samantala si Isaac naman naghihintay sa parang, siguro nag-iisip, kumusta na kaya yung misyon? At sa paglubog ng araw, nangyari na ang pinakahihintay nilang pagkikita.
Isang napakagandang scene. Nakita ni Rebecca si Isaac mula sa malayo at nakita rin ni Isaac yung grupo na paparating. At ito na yung napakagandang simula ng kanilang love story. Dinala ni Isaac si Rebecca sa kanilang tahanan, naging asawa niya ito at minahal niya ito ng lubos. Isang perfect ending na nagsimula sa tiwala at kabutihan. So bakit naging successful ang lahat? Simple lang. Una, nagtiwala si Isaac sa kanyang ama. Pangalawa, yung lingkod, nagtiwala sa gabay ng Diyos. At pangatlo, si Rebecca, nagpakita ng sobrang-sobrang kabaitan. Tiwala at kabaitan, yan ang susi. At iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa ating mga buhay, sa pamilya at mga kaibigan, paano natin maipapakita ang tiwala at kabaitan tulad ng nakita natin sa kwento? Isang magandang bagay na pag-isipan. Salamat sa pagsama ninyo.